Hello mga happy katindera at katindero ko sa mga nanonood ng aking video. Hello po! So, have a blessed morning. Ayan, napaka-tirik ng araw. Ayan, so, kung mapapansin nyo, bagong hairdo na naman. Pagupit na, aray ko, pagupit na lang ng pagupit ang inyong happy katindera. Kasi nga, sobrang init. Ayan. Pagdating dito sa tindahan, ng init talaga. Kaya, ayan, hanggang talagang, ano na lang, neck na lang talaga yung aking buhok. So, kaka-repair lang nung kailan lang. Tapos ngayon na naman, gupit na naman tayo. Kasi nga, lagi ako nakapuyod. So, wala rin yung treatment ng aking buhok. Kaya yan na, pag-decide ko na, magpaikli na lang talaga ng buhok ko. Diba? Kasi lagi rin naman ako nakapuyod eh. Pagdating dito sa tindahan, grabe. Yung bagong ligo mo na fresh na push. And so sa umaga fresh na fresh, pagdating ano na, tirik na ang araw, ayan na, magpapawis ka na, no? So kaya nagpakat na tayo ng ating hair lalo. Yan, sobrang iksi na. So ayan na nga, ang topic natin ngayon is si GCash. So paano ba natin hahatakin, pababalikin ang ating ang ating mga customer sa GCash. Ayan. So, dito sa amin, sa street na to guys, is, yung pagkakaalam ko ha, dalawa lang po kami na medyo magkalapit ang nagpapa-GCash. Kaya, bonggang-bongga ang ating GCash, kita sa GCash. Kaya, yon. And then, so, ang GCash number ko is 4. Pero, isa lang yung naka-display dito sa aking tindahan. Kasi yung unang number ko ng GCash is hindi ko alam kung bakit napalitan ng pangalan. Pati address, pati date, hindi ko alam kung bakit. Na-discuss ko na yata yan sa ibang vlog ko, no? Yung akala ko na-hack na yung ano ko, yung tawag ko, GCash ko, pero hindi yung laman. No, wala namang nawawalang pera. Kaya, ang tawag dito, inano ko na, nireplace ko na. So, pinalitan ko siya, pero may mga nagsisend pa rin kasi doon. Pero sinasabihan ko nga na next time is dito na mag-send sa bagong number. Wala namang problema yung pasok ng pera doon sa isang account ko. Doon nga lang kasi, nagtataka sila kung bakit iba na kasi yung number. Kaya sabi ko, dito na lang sa bago kong number. And then yung isa kong number for backup lang yon. And then yung isa din, backup lang din. Kaya 4 yan. 4 yung GCash ano ko. Pero, ano na yun, ang limit na nun is 500. Dalawa na yung 500 kung limit sa sa GCash. Ayan. So wala na akong problema, kaya pagdating ng tawag dito ng December, ayan, sige, pasok lang ng pasok, send lang tayo ng send. Kasi marami tayong pang backup na GCash. Ang problema natin backup sa cash out, char. No, so ayan, ready natin yan. So ito na nga. So, dun muna tayo sa cash out, no? May iba kasi talaga napaka-stricto mag-cash out. Kailangan naman talaga sa cash out is date. Unang-una muna pala is yung pangalan. Minsan kasi magki-claim sa'yo, hahanapin mo, iba pala yung pangalan, iba pala, sa ibang tindahan pala na isend, ganyan. So, tingnan mo muna pangalan, pangalawa date, and then yung reference number, and then yung amount. Ayan. So, yun yung mga dapat talagang titignan nyo muna bago kayo magbigay ng pera. And then, may maikwento lang ako, no? Yung sa tungkol sa cash out. So, dito sa kabilang tindahan is, meron nagpa-cash out sa kanya, ikukwento ko lang, no? Ng 300 pesos. Ngayon, syempre, kailangan mo ng screenshot. Yung screenshot na yun is malabo. Ngayon, ang ginawa nung hindi niya ang tawag dito, hindi pwede. Kasi yung, kung saan nanggaling yung 300 na yun, probinsya pa. So, kailangan pa sumakay ng tricycle bago niya ulit ma-picturean ulit ng malinaw yung receipt, 'di ba? Ng GCash.
So, ang ginawa niya is, yung nagki-claim, ginawa niya, sinabi niya na yung pangalan, yung number, yung cellphone number, yung time, ayan, tsaka yung date. Pero ang kailangan kasi nung tindahan na yun is yung reference number na kahit yung 4 digit lang sa huli. Okay? So, hindi niya nakuha. Ilang araw, halos araw-araw daw niya pinupuntahan kung pwede pa bang makuha yung 300. So, hindi binigay nung tindahan na yun, yung 300 pesos. So, strict talaga sila, no? Ngayon, ang sa akin naman, tungkol sa ganung sitwasyon is, kung sa akin mangyari yun na hindi mo makita, walang maibigay sa reference number, no? Ang sa akin kasi, kung walang magki-claim ng araw na yun, ng 300 pesos na yun, kinabukasan, pwede mo siya kinabukasan, pwede mo siya makuha kung wala talaga magki-claim nun, no? So, hindi pa rin nga niya binigay, pero kung sa akin yung mangyayari yun, ibibigay ko. Why? Bakit? Kasi, yung taong yun, syempre titignan mo rin naman yung status ng pamumuhay. Eh, yung 300 daw na yun is, hiningi pa yun nila sa kamag-anak nila sa probinsya. Kasi, pambaon ng kapatid niya, pangkain nila, yung halagang 300 pesos na yun, no? So, ako naawa ako. So, sabi ko sa kanya, hindi mo ba pwedeng pakiusapan? Hindi nga ayaw talaga. No? Kung mayroon naman talaga nag-send sa'yo ng 300 pesos and then wala nag-claim yung araw na yun, kinabukasan, pwede mo na sigurong ibigay. Kasi yung status ng pamumuhay ng mga tao, pare-parehas tayong alipin sa salapi. Diba? Kung mayroon naman talagang pumasok na pera sa'yo, wag mo nang pagnasaan pa or what. Okay? Yung para yun sa akin na wag naman tayo masyadong strict, no? Kung naibigay naman yung mga information na dapat, na talaga may nakaswak din doon sa information na sinend sa'yo, why not, bakit hindi mo ibigay, diba? So yun lang yung reaction ko dun sa tindahan na masyadong strict, no? Pero kailangan talaga maging strict to, lalo na kapag libo. Kung libo ang pag-uusapan, ayan, pwede talaga tayo mag-strict dyan. Lahat talaga titignan natin, okay? Kapag 1,000 talaga yan, eh yun naman kasi 300 pesos lang naman. So, wala tayong gagawa. Kaya ngayon is, sa akin na sila nagpapa-cash out. Kasi noon man is, sa akin na sila nagpapa-cash out. Sabi ko, bakit kasi doon pa kayo nagpa-cash out? Eh, dati-rati naman, dito kayo sa akin. Kasi nga, minsan talaga is wala ako. Si mama lang yung tawag dito, nandito sa tindahan. So, sabi ko, pwede mo nyo naman i-claim yung basta pipicturan lang naman yan ni mama. Sabi ko. So, yun. Ngayon, bumalik sila sa akin dito sa aking tindahan. Dito na sa ulit sila nagpapa-cash out. And then, sabi nga nung ibang mga kasabayan niya is, oo, stricto talaga doon, ganyan-ganyan. Kaya nga, dito ako nagpapa-cash out. Dito nga sa aking tindahan. Ayan. So, kapag libo ang pinag-uusapan, pag alam ng 4,000, 5,000, yan. Syempre, kailangan mo talaga ng screenshot. Okay? And then, kung dito lang din naman sa mga kapit-bahay mo, kilala mo naman yan eh, kasi paulit-ulit lang naman kung sino yung nagpapakash in sa'yo, nagpapakash out, ganyan. Kasi one time is meron nangyari sa akin dyan. Yun nga, may nangyari sa akin dyan, na ganong sitwasyon na, ito kukwento ko lang din, na tawag dito, nasa palengke ako. Ngayon, may nag-cash out sa akin ng 4,000 mahigit. Sinend ni mama, baga pinicturean ni mama, sinend niya sa akin. And then pagka tingin ko sa Gcash ko is walang nag-send, wala akong na-receive na 4,000. Buti na lang is kakilala ko naman. So chinat ko siya na ganito ganyan, wala kasi pumasok na pera sa akin. Paki-check na lang ulit yung balance niya sa Gcash. Yun pala, hindi nga talaga pumasok kasi alam ko yung number na pinag-sendan nila is limit na. No, ayun yung number na hindi ko pa siya nalilink sa bank account, kaya hanggang 100,000 pa lang yung kanyang limit. Kaya sabi ko, paano papasok yung 4K? limit na yun, nasa ano na lang yun eh, 800 na lang yata yung limit niya. So nagtataka ako. So buti na lang na i-chat ko siya, and then balance ko nga yung Gcash nila is wala nga nabawas sa kanila. So sinend nila ulit sa akin. So yun, ganun. Diba? Napaka easy way. Kung kakilala mo naman yung mga nagpapakash in, nagpapakash out sa'yo, kung dito lang sa
kapitbahay mo. And then, kung hindi talaga taga rito, na hindi mo mawari ang kanyang mukha dito sa iyong tindahan, sa iyong kalsada, is, ayun, doon ka maging strict. Diba? Ganun lang naman. And then, cash in. Ayan. So, dito bibigyan ko kayo ng tips kung paano dumami yung nagpapa-cash in sa inyong mga kapit-kapit-bahay. Ganyan. So, dito kasi sa akin is marami nang naka-record na number ng mga customer na nagpapa-cash in, nagpapa-load. Ayan. So, ang ginagawa na lang nila is, pa-cash in ganitong amount. O ako, send ko na lang. Sige, send ko na lang. Ganyan. Para hindi na sila maghintay dito. Hindi ka na magsabi 09999, 099, ganyan. Diba? So, mas mabilis yung transaction nyo. Iwan na lang yung pera, ikaw na lang yung mag-send. Yun nga na, minsan talaga is nakakalimutan ko, kaya bumabalik. Tayo, nasan mo na ba? Ay, oo nga, parang nakalimutan ko. Sorry. No, kasi nga, talagang nakakalimot tayo, lalo na kapag may sumunod na bumili, tapos napaupo na tayo, may ginawa na tayo, ganyan. So, nakakalimutan din natin. So, syempre, hingi tayo ng pasensya. So, ito, ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilagay yung mga number record ng ating mga customer na nagpapa-cash in, nagpapa-load para mabilis ang transaction. So, ayan. So, dito siya nakatapat sa tindahan ko. Ayan. Shoutout kay Angel. Mami Oni ng Base 4. Ayan. So, ayan. Ang dami ng number yan. Ayan yung, dito yung mga nagpapa-cash in talaga sa akin. And then, dito yung mga cellphone number. Ayan. O, diba? Para mabilis ang transaction. Marami dyan. Diba? Yan yun, guys. Kaya, yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Tips ko sa inyo. I-record nyo na agad yung mga laging nagpapa-cash in sa inyo. Diba? Para mabilis ang transaction. Kaysa kasi, minsan kasi dumadagsa sila dyan sa harapan, tapos may nagpapa-load, may nagpapa-Gcash, tapos may mga bumibili. Diba? Eh, syempre maghihintay ka ng 09999, ganyan-ganyan. Ikaw pag, sige, load ko na lang, sige, cash in ko na lang, sige, pasok ko na lang, ganyan-ganyan. Basta wag mo lang kakalimutan. Ayan yung minsan, natin sakit din natin, nakakalimutan natin yung mga ka-transaction natin na mga customers. Yun ang sinasabi ko sa inyo. And then, nakalagay na rin dito yung bago kong number para kasi hindi na sila magtatanong-tanong sa akin. So, ayan, umulan na. Kanina tirik na tirik ang araw. Dinig nyo, lakas na naman ng ulan, lakas ng patak. So, yun lang guys, yung aking share for this vlog kung paano hataki agawin ang mga Gcash customers nyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. And God bless you all. Bye!